Saan ka nagtatrabaho, men? Doon po sa Kuprasan po. Kuprahan? Doon po. Saan? Doon po. Doon? Doon po. Ah, may kuprahan pala doon. Ang tagal ko nang nag-i-stop over dito mga kababayan. Hindi ko alam may kuprahan pala doon. Kasi ako doon. Doon ka mag-ano? Asan si ano? Yung kapatid mo na si Rayo? Nag-aaral po. Ah, nag-aaral si Rayo? Oo. Si lola mo? Doon sa bahay po. Ah, sa bahay. Paano yan? Di muna natin mapupuntahan si lola mo. Okay lang ba, men? Samahan kita sa pinagtatrabahuan mo? Okay lang kuya. Sumunod lang kayo sa akin po. Sige. Ayan mga kababayan, sumama po ako kay Denzel sa pinagtatrabahuan niya. Nagpapahinga ako dito kanina sa tabi ng daan kasi inaabangan ko talaga tong magkapatid na to. Pero ang naabutan ko lang po ay si Denzel. Kaya ito, tinanong ko siya kung saan siya papunta. Sabi niya, papunta pala siya sa may kuprahan sa pinagtatrabahuan niya. Mayroon na pala siyang trabaho mga kababayan. Kaya sumunod na ako sa kanya para malaman kung anong klaseng trabaho ang naghihintay sa kanya doon sa kuprahan. Habang naglalakad kami, pansin ko na ang lugar ay napakaganda. Napaka-aliwalas ng paligid. Ang sikat ng araw ay nanunuo talaga sa balat mga kababayan. At itong si Denzel, masipag pala itong mga kababayan. Hindi ako makapaniwala na sa punto na to makikipag-usap na sa akin itong kapatid ni Raiho na si Denzel. Kasi nung last interview ko dito, hindi talaga ito nagsasalita. Ngayon masigla na siya. Kuya na, ayun na. Ayan. Ayan na pala yun. Diyan ka pala natatrabaho, men. Oo. Malayo pa lang ako mga kababayan. Nakita ko na ang isang lalaki na nandoon nakatayo sa may kuprahan. Siguro ito ang kanyang boss. At may isa pang lalaking nakasakay sa duyan. Ayan. Pagdating namin sa mismong kuprahan, sumabak agad si Denzel sa kanyang trabaho. Binalatan niya na ang mga niyog. At ako naman, nanunood lang ako sa kanya. Pero habang nanunood ako mga kababayan, hindi ko matiis na tulungan itong binatang si Denzel dahil sobrang dami pang ng niyog na kanyang babalatan. At ito na nga po mga kababayan, tumulong na ako kay Denzel upang mapadali ang kanyang trabaho. At sa pagtulong ko sa kanya, nalaman ko na hindi biro ang trabaho ni Denzel sa pagbabalat ng niyog. Buong puwersa ng katawan, lakas, determinasyon at sipag ang kinakailangan upang makapagbalat ka ng isang niyog. Mapanganib rin ang pagbabalat ng niyog mga kababayan dahil isang pagkakamali mo lang ay pwede kang matamaan sa iyong dibdib ng nakatutok sa iyo na ayun, yung parang bakal na yun na humihiwa talaga sa napakakapal na balat ng niyog. Anumang oras kapag nagkamali ka ay pwede kang mapahamak mga kababayan. Kaya dapat mag-iingat talaga sa pagbabalat ng niyog. At napakarami na ngang niyog ng nabalatan ni Denzel. Pero kulang pa pala ito mga kababayan. Napansin ko mga kababayan na wala silang pagkain doon sa kuprahan. Tanging niyog lang ang kinakain nila. Kaya nagpa siya kung bilhan sila ng tinapay. Pabili. Ano po yun? Mami, pabili ng ano? Dalawang balot na... Pabili ng ano? Dalawang balot na tinapay at isang coke. Sige, ito po. Ito may fritas siyang butter. Ay, salamat. May pa rin plastic bottle. Ito, mami. Okay, ito po yung sukle. Ayan. Salamat, mami. Isnakan nyo ito, men. Sa kuprahan. Thank you. Yan mga kababayan, naghahanda na kami para mamitas ng mga niyog sa unahan. Yung kaninang mga binalatan na mga niyog mga kababayan, kulang pa pala yun. Kaya sumama ako dito sa mga boss ni Denzel sa pamimitas ng niyog. Sinamahan ko sila dahil marami pa pala silang dapat na mapitas dahil kulang pa pala yun na pangrimesa sa bayan. May mga napitas na pala dito. Mga tuyo na at mga hinog na rin tong ibang mga niyog na to. Ang ganda. Ano to, men? Kargahan ng niyog. Ang ganda. Hanggang sa napansin ko na lang mga kababayan, paakyat na pala kami ng bundok. Napakataas pala ng bundok ang aakyatin nito ni Denzel para mambitas ng mga bunga ng niyog. Pagdating namin sa tuktok ng bundok, pumosisyon na ang mga boss ni Denzel upang tanawin kung saang mga puno ng niyog ang may mga maraming bunga. Si Denzel ay nag-aabang na rin kung alin ang kanilang susungkitin. At nung may nahanap na silang puno ng niyog na may napakaraming bunga, ipinosisyon na ang kanilang panungkit na may talim doon sa dulo. Ang mga boss ni Denzel ay nagsimula ng manungkit ng mga niyog.
pinitas na nila isa-isa ang bawat bunga ng niyog na kanilang makikita, habang si Denzel naman ay naghihintay sa hudyat ng kanyang boss sa pagsisimula ng kanyang trabaho. Pero habang naghihintay siya na utusan ng kanyang boss, nilinis muna ni Denzel ang paligid, ang mga nakaharang na damo na makakasagabal sa daanan niya sa paghakot niya ng mga niyog ng kanyang boss. At nung malinis na ang paligid, nagsimula na ang trabaho ng binatang si Denzel. Habang pinagmamasdan ko mga kababayan si Denzel, parang ang dali lang sa kanya ng trabaho na ito. Pero nung tumulong na ako, mahirap pala. Ako na, men. Ako na. Sabit mo lang. Pagka-purple na siya ito, men. Ito mo, Dede. Ito mo. Sige, ito mo, Dede. Okay, Ako na. Dito ka na, men. Kino na, men. Ito. Okay lang, men. At nung ako na ang namimitas ng niyog, salamat sa Diyos at hindi naman ako nahirapang makuha ang isa sa niyog na nahulog. Sumubok pa ako ng sumubok hanggang sa maramdaman ko ang pagod na dinaranas ng binata na ito sa trabaho niya dito sa kuprahan ng niyog. Medyo mahirap pala ng trabaho mo, men. Talagang exercise. Papayat ka dito, men. At dahil hinahabol namin ng oras, nagmadali na ako sa pamimitas ng niyog. Ayun, thank you Lord, ang daming nahulog. May pangarap ka men sa buhay? Oo. Ano pangarap mo? Sundalo. Gusto mo maging sundalo? Oo. Paano mo maaabot yung pagiging sundalo mo? Para maging sundalo nga. Ano po ako? Muna. Tapos, ipunan ko po yun. Magkukopra ka ng magkukopra? Tapos, ipunin ko yung kinita ko. Tapos, Dito sa mga niyog na to, mag-iipon ka ng pera? tapos pupunta ako ng Maynila. Doon ako, Kaya mo yon? Kaya mo talaga? Sige lang, mangarap ka lang men. Basta desidido ka, maaabot mo yan. Kitang-kita sa mga mata ni Denzel ang lungkot matapos kong maitanong ang kanyang pangarap. Isa lamang siya sa mga kabataan na nagnanais maiyawan ang buhay nila sa kahirapan. At sa patuloy namin pag-uusap, medyo naaliw na rin siya sa mga tanong ko sa kanya. Medyo naibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Sa gilid naman ay ang kanyang boss. Grabe men, nakaka-relax magpahinga dito. Habang nagpapahinga tayo men, pakilala mo naman ako sa boss mo. dito yung boss ko po. At si Kuya, ngiti ka naman sa... Ikaw pala ang boss ni ano? Men, ipahiram mo muna sa kanya yung microphone. Kay boss mo. Kamusta kuya? Ayos naman. Ikaw palang boss ni ano, ni Denzel. Kamusta naman yung pagtatrabaho niya dito sa kuprahan ninyo? Ayos naman, sipag naman siya. Masipag naman pala si Denzel. Di ka naman nagpapasaway men? Hindi po. Grabe ang sipag pala mga kababayan ni Denzel. Good record naman pala dito sa boss niya. Mag-iilang ano na to nagtatrabaho dito si Denzel kaya? Mag-iisang linggo na siya dito. Ay, mag-iisang linggo pa lang. Paano yan? Bumaba yung kilo ng kopra ngayon ya? Oo nga, nasa 27 na lang yung kilo. 27 na lang. Paano pag bumaba yung kilo ng kopra, binababaan mo rin yung sahod nitong si Denzel? Hindi, ganun din. Yung minimum ng arawan ngayon, 350. 350? Ganun pa rin kahit bumaba pala yung kilo? Oo. Kasi hindi naman pwedeng babaan. Kasi mahal naman yung bigas eh. Grabe. Kawawa naman. Ang bait nyo naman palang ano, boss ni ano, Denzel. Kahit bumababa yung kilo ng kopra, nakakasahod pa rin to ng ano, ng maayos. Paano yan? Ito ilang araw to bago matapos tong mga kinokopra nyo dito? Siguro mga 3 araw pa. Kasi meron pang ibang hahakutin eh. Men, 3 araw ka pa pala magtatrabaho dito? Si Rayo sa eskwelahan. Yayayain mo ba yun na tumulong dito? May 3 araw ka pa para may kita din yun. Pwede ba yun tumulong dito at kumita rin ng pera? Pwede naman. Bukas tutulungin dito? Iwan ko kung makatulong siya. Kasi nag-aaral kasi pag hindi siya pumasok,
Ano yun, man? Pinapapak mo na yung nyug ah. Hindi pa kasi ako kumakain. Yan ang kinakain mo pag nagtatrabaho dito? Oo. Sa bagay, nakakain naman yan. Pangpalipas din ng sikmura. Patikim nga nito. Masarap. Matamis. Masarap din pala mga kababayan yung ano, yung nyug na kinokopra. Pwede pala ito papakin pag nagkukopra. Anong oras pumasok kanina si Rayo sa eskwelahan? Mga 12. Alas 12? Oo. Hapon siya. Sarap talaga mga kababayan itong nyug. Ang payat mo naman. Siguro dahil itong nyug lang yung kinakain mo. Oo. Hindi na kasi ako kumakain eh. Pag may din araw, Hindi ka kumakain ng ng kanin. kanin. Kasi wala kaming kambiling kanin. Eh si lola mo, habahin nyo. Yun, kumain na. Kumuha na muna ako sa tindahan. Kanina, Sabi ko, babayaran ko na lang mamaya. kumuha ng bigas. Ano inulam kanina ni lola mo sa bahay nyo? Tuyo lang. Tuyo. Eh yung binigay kong pera, nabilihan mo ba ng masarap na ulam si lola mo? Karne. Anong karne? Anong niluto mo sa karne? Nadubo ko lang. Adobo? May pera pa kayo? Wala na. Ubus na? Kahit tumulong ako dito. 7 araw na rin nakakalipas, no? Nung pinuntahan ko kayo, 7 araw na. Sabagay, ano lang naman yun, kaunti lang naman. Ubus talaga yun sa 7 araw. Problemado ba, men? Malungkot ka? Malungkot ako. Ba't ka malungkot? Hindi ako kumakain. Baka naaalala mo yung pamilya mo sa Maynila. Hindi. Galit ka kay papa mo? Hindi. Kahit may iba na sa Maynila? Hindi. Hindi ka galit? Hindi. Ba't malungkot ka? Wala. Ilan na anak ni papa mo sa Maynila? Sa ibang pamilya? Nasa 3. 3 na? 2 babae, tapos isang lalaki. Nakita mo na yung mga anak ni papa mo sa bago niya? Yung iba ay nakita ko na din sila. May picture kasi sila eh. Ang hirap, no? Pag walang papa. Namumuhay ka na mag-isa. Buti kinakaya mo naman. Kaya naman. Kaya na, ma'am. Kahit walang papa. Oo. Ikaw lang. Ikaw lang nagbibigay ng baon kay Rayo? Ako lang. Sa bagay, si lola mo, wala namang trabaho yun, no? Hindi naman nakakapagbigay ng baon kay Rayo. Hindi na kasi nakakalakad. Gusto ko talaga makita yung lola mo. Sana makapunta na ako sa bahay niyo. Si Rayo, hindi ko rin naabutan. Nasa eskwelahan pala. Ba't natahimik ka, men? Wala. Pahingi pa nga. Masarap naman tong pananghalian mo. Kahit nyug lang. Eh si Rayo, yung kapatid mo, yung nasa eskwelahan, ano pinananghalian nun? Binilihan ko siya kumuha pala ako ng Ano kinuha mo kanina? ulam. Amin Kasi- ako ang ulam kanina. Nagsaing na ako. Kakain niya lang siya. Anong oras lalabas mamaya si Rayo galing eskwelahan? Mga 4 na yon. Mga 4. Tumutulong din ba dito si yung kapatid mo sa pagbabalat ng nyog? Pag minsan, Pag minsan, hindi naman palagi kasi nagkaklase, no? Ganda ng area nyo dito, oh. Pasain ka namin pupunta, men? uwi na po ako. Uuwi ka na? Hapon na, no? Tapos na yung trabaho mo sa kanila, men? Tapos na. Mga kababayan, pauwi na po si Dinsel sa kanila. Tapos na yung trabaho niya doon. Bali bukas pa nila yun hahakutin yung mga nyug na yun, sabi ng boss nila. Ang dami pa nung hahakutin nyo bukas, men. Doon, ang dami natin nadaanan kaninang mga nakatambak. Mga kababayan, pauwi na po kami. Ayan, dahil hapon na, oras niya naman para doon kila lola niya. Yung si men, si Rayo, susunduin mo pa? Hindi mo na yun susunduin. Layo ng lalakari dun eh.
Di ba yung bahay nyo doon pa sa napakalayo doon, oh? Sa kabilang bundok na yun yung bahay nila, mga kababayan. Binigyan mo ng 100? Saan galing yung 100 na binigay mo kanina? Nagkuha mo lang sa kanila. Nagbalik ka doon kila boss? Bali nagbalik ka pala ng pambaon ni Rayo. Sige men, paalam. Hanggang dito ka na lang. Hanggang dito na lang. Paalam men ha. Salamat sa paghatid mo sa akin dito men. Ayan mga kababayan, inatid ako ni Denzel dito sa may kalsada. Oh. Pauwi na rin ako. Iiwan ko na siya mga kababayan. Paalam ko na. Babay na sa mga